sumabay sa pambungad na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Papa. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Huwag nating kalimutang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit na napakalapit sa puso ni Padre Pio. Lalo na po yung mga nagkasakit ng COVID. Hihilingin natin sa Diyos na patuloy silang bigyan ng lakas ng pangangatawan at lakas ng kalooban upang malampasan nila o talunin nila ang pandemyang ito. Sa tulong-tulong nating panalangin, magwawagi po tayo sa pagsubok na ito na dumating sa ating buhay. Special prayer intention po para sa birthday ng aking pinsana si Jimmy Salazar na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong umagang ito, at para sa successful operation ni Mr. William Clarete, isa pong deboto ni Padre Pio. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, lalo na sa tuwing tayo ay mawawala at mawawaglit sa isip at puso natin ang Diyos. Kapag pinipili natin ang masama kaysa sa mabuti, ang kasalanan kaysa sa kabanalan, napapalayo tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang lahat ng mga ito. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri
ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinabubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo namang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ng iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig, papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid ako roon papalabas ng pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig,
mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mumumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligay ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa ating ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy na pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalahing laki. Nang ngalan ko ay nananatili. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtatabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati,
Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama, na alaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? At tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kung itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Lahat po tayo ay naghahangad na maging makabuluhan ang buhay. Lahat tayo ay nagnanais na o naghahanap ng kasiyahan sa buhay. Sabi nga'y, ang paghahanap natin ng pagmamahal is precisely because we want to find meaning in life. Ang susi daw po nito para makita natin ang meaning ng buhay natin ay kapag natuklasan natin that which we are passionate about. Kaya nga ang unang tanong ko ngayong umagang ito ay, ano ang inyong passion? May mga tao na very passionate about business. Paano mo malalaman na passion nila ito? Kapag ka 24/7, laman ng kanilang puso at isip ang bagay na yan. Kaya naman yung kanilang creativity to grow o palaguin yung kanilang negosyo ay gano'n na lamang. Meron namang mga tao na passionate about cooking. Talaga namang unique ang kanilang luto at ang sarap ng kanilang luto, i-compare mo doon sa iba. Because that is their passion. At hindi lang yon. Yung passion nila mismo ang nagiging kanilang pamamaraan para sila maging relax, maging masaya sa buhay. Nitong sumabog ang pandemya, lumabas ang mga tao na maraming passion sa paghahalaman. Kaya nga nauso yung mga plantito at plantita, no? Siguro yung iba nakikigaya lamang, no? Well, as a matter of lifestyle, no? Pag nakitang nakabili ng mamahaling halaman, ay di sayang-saya na. But there are those who are actually passionate about farming and planting. Ano ho? Talaga nga namang nakakainggan nyo, no? Kapag gising nyo sa umaga, napakalamig ng inyong bahay o napakalamig ng inyong surroundings because may mga halamang nakalagay dyan. And that is also a passion. Ang iba naman, passionate about acting, about arts. Acting, singing, no? Merong manganganta na talagang walang ginawa kundi maghapong mag-practice. No? Dahil yun ang kanyang passion, yun ang nakapagbibigay sa kanya ng saya at ng meaning sa buhay. Ngayong umagang ito, narinig natin sa mabuting balita kung gaano ka-passionate ang ating Panginoong Jesus sa pagtatanggol sa mga bagay na may kinalaman o makadiyos na bagay. Narinig natin na nagalit ang ating Panginoong Jesus. Pinagtataob yung mga
kung sa atin siguro bilao ng mga nagtitinda sa harapan ng templo ng Panginoon. Bakit? Because ginawa nilang marketplace ang simbahan. Ginawa nilang marketplace ang bagay na napakamahal at napaka-passionate ng ating Panginoong Jesus. At yan ay walang iba kundi ang ipagtanggol at ipangaral ang tungkol sa Diyos. Bilang Kristiyano, hindi naman po masama na tayo ay passionate doon sa bagay na gusto nating gawin. Kung ang gusto nyo ay passionate kayo sa pagtuturo, sige, makakatulong po yan sa paglago ng humanity or ng society. Kung passionate kayo sa pagtulong, sige, walang masama po diyan, lalo na ngayong mga panahon na ito. Kung passionate kayo sa pagtulong, sa pagpapalago ng simbahan, fine. Ipagpatuloy po ninyo yan. Napakaganda pong adhikain niyan. Kaya lang, kung passionate tayo sa mga bagay na ito, huwag nating kakalimutan bilang Kristiyano, meron pang isang bagay na dapat we are passionate about. At yan ay yung pagiging makadiyos natin. Nung tayo'y binyagan, itinanim na sa ating pagkatao ang makabagay o mga bagay na makadiyos. At dapat laman din ng puso at isip natin that passion to love and serve God. Kaya nga ang ikalawa ko pong tanong sa inyo ay ito. Ano ang laman ng inyong isip at puso 24/7? Gaano kadami ng inyong oras ang nako-consume para sa Diyos? Kung ang Diyos ay 1 segundo lang ng inyong buhay, pagkatapos click na kaagad ng TV, pagkatapos punta na kayo sa inyong halaman, 10 oras sa halaman, 10 oras sa Facebook at sa telebisyon, no? May natitira na laang 4 na oras, no? 2 oras sa pamilya, 2 oras, o wag naman 2 oras, 1 oras at 54 minutes sa saan pa? Doon sa iba pa niyong ginagawa, 6 na minuto lang sa Diyos, hindi ninyo passion ang tungkol sa Diyos. Mga kapatid, ngayong umagang ito, sana'y huwag nating makalimutan na bilang Kristiyano, we have to be passionate about God. Sapagkat kaya tayo nagpapakabuti sa buhay na ito, kaya tayo nagsusumikap, kaya tayo naggusto ng maging successful sa buhay na ito, sapagkat gusto nating makarating sa langit. Nakakalungkot ang buhay na at the end of our life, sa pagsusumikap natin, yun pang pinakamahalagang bagay ang hindi natin mararating, ang kaharian ng Diyos. Kaya nga tanungin natin ang ating mga sarili, gusto ba nating marating ang langit na yan sa kabilang buhay? Kung gusto natin, we have to examine ourselves. What are we passionate about in this world? Sana makasama ang Diyos dyan sa passion natin na yan upang marating natin ang kahariang kanyang inihanda para sa ating lahat.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawaan, tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinabihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang mga kamatayan ay ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Wasana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Wasana sa kaitaasan. Kung hindi makaluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po'y magsitayo. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng amen. Hindi na individual ang pagsagot ng amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa mga tatanggap na komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay na nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Panginoon ko, ang buhay kong hiram ay minsan lang magdaraan sa'kin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag ko upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa nantang gapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihandog sa'yo.
Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga nasa kani-kanilang tahanan na hindi makakatanggap ng komunyon sa paraan sakramental, ating pong darasalin ang panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-alo ng aming mga kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling.
Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa mga patalastas. Ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay muling nagbubukas para sa mga pampublikong pagdiriwang ng misa at iba pang sakramento tulad ng binyag, kasal, misa, misa sa paglilibing ng mga yumao at misa sa mga barangay. Ayon sa patakaran ng IATF, pinahihintulutan tayo na magdiwang sa presensya ng 10% venue capacity. Tumatanggap na muli ang ating parokya ng mga blessing ng bahay at mga sasakyan. Sundin po natin ang mga health protocol na ipinatutupad sa ating pambansang dambana upang mapanatiling COVID-19 free ang ating simbahan, tulad ng physical distancing, wearing of face mask at face shield, at iba pa. Huwag na po kayong magtatagal sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa upang maisagawa ang disinfection ng ating simbahan. Ito po ang schedule ng misa sa panahon ng GCQ, Monday to Friday, 7 a.m., 12 noon at 5 p.m. Saturday, 7 a.m., 9 a.m. na healing mass at susundan ng healing liturgy, 12 noon at 5 p.m. na anticipated mass. Sunday masses, 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m. English mass, 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m. at 6:15 p.m. Ang regular schedule ng ating healing mass and healing liturgy ay tuwing araw ng Sabado, 9 a.m. at tuwing ika-23 ng kada buwan, 9 a.m. at 5 p.m. Atin pong tatandaan, every Saturday is Healing Day with Padre Pio. Ang mga misa tuwing araw ng Sabado, Linggo at tuwing ika-23 ng buwan ay magaganap sa Divine Mercy Pilgrim Sanctuary for Pilgrims. Ang ibang hindi makakadalo ng misa dahil sa limitasyon na ibinigay ng pamahalaan sa panahon ng GCQ ay maaari pa rin makapasok sa pambansang dambana upang mabisita at makapagdasal. Sundin po natin ang tamang entrance at exit para sa ating kaayusan. Araw-araw ay nagaganap ang intensive prayer for sanctification of priests and for world peace tuwing ika-3 ng hapon. Maaari po kayong magpamisa, mag-avail na religious articles o makipag-ugnayan sa opisina online. Pwede rin po kayong makapag-avail ng official devotional mass Image of Padre Pio ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio mula sa ating souvenir shop. Bisitahin lamang po ang Facebook page ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio at ang Kapio Online Store. Maaari din po kayong bisitahin ang ating webpage ng padrepio.ph at ang Kapio YouTube channel. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Ang mga kasangkapan sa panalangin at nabibindisyonan sa panamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Kung inyo pong mapapansin, medyo matagal-tagal na din po, mga buwan na rin po na hindi natin nagagamit ang ating LCD, ang LED screen. Yan po ay sa dahilang 2 beses po kaming tinamaan ng kulog at kidlat. Kaya po, ang naapektuhan ay ang belfry, ang LED, at saka ito pong ating sound system. Medyo erratic din po yung ating internet signal because of that. Mapapansin nyo kung kayo ay nag-FB live, bigla po minsang mapuputol, biglang mawawala. Not only because may mga adjustment na ginagawa
ngayon ang ating internet provider. But more importantly, because of yung pong lightning protector ay medyo naapektuhan po. Nung mag-estimate po kami nung una, around 1.2 lamang yung aming na estimate. Ngayon po ay nung magpadala ng quotation na ang mga gagawa, aabutin po kasama na ang lightning protector, LED repair, ganun din po yung ating internet repair at saka ang belfry, aabutin po ng 2.5 million. Medyo malaki po itong gastos, kaya nga po sasamantalahin ko ang pagkakataon ito upang manawagan kung sino man po ang mayroong magandang loob sa inyo na gustong tumulong sa shrine para maayos natin ito at maibalik sa inyo ang mas magandang serbisyo sa paghahatid ng mabuting balita. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin, sa email, oscarandal@gmail.com. Pwede nyo po akong makontak dyan. Pwede rin po kayong mag-message sa aming FB page. Hanapin nyo po ako. Or pwede rin po yung i-text yung aking official number 0917-571-0079 para po sa inyong donasyon. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Itaas niyo po ang inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang mga bindisyon sa mga larawang ito na magpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal sa mga dasalang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.